So talagang lumalawak po, di po ba? Dati limited lang po sa GCC countries. Ngayon po, pati mga Lebanon kasama na ho. Pati ngayon Oman, tinamaan din ho yata. Ginagamit po natin yan as safe haven. So ang tanong ko ho, Director Rino, so wag magamba ang kababayan natin na magrarasyon tayo. Malayo pa ho yun. Or pwede mo na sabihin, kung maaari, magtipid na po tayo ngayon. Kung hindi naman importante ang lakad, wag na muna kayo mamasyal-masyal, wag na muna kayo mag-joyride. Marami tayong kababayan na nagjo-joyride, lalo pat Friday night po ngayon. Baka pwede na magtipid-tipid, di po ba? Sa pagdinig ng Senate Committees on Foreign Relations at Migrant Workers na pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo, ipinaliwanag ng Department of Foreign Affairs o DFA na handa rin silang tumulong hindi lamang sa mga overseas Filipino workers o OFW, kundi pati sa mga Pilipinong turista, pilgrim at mga bumisita lamang sa rehiyon. Ayon sa DFA, maaaring tulungan ng pamahalaan ang mga non-OFW sa pamamagitan ng koordinasyon sa embahada at konsulado, kabilang ang pag-aayos ng rebooking o pag-alis mula sa mga lugar na may banta sa seguridad. Samantala, sinabi ng Department of Migrant Workers na inuuna sa repatriation ang mga Pilipinong nasa mga lugar na malapit sa mga pag-atake ng drone at missiles, pati na ang mga may mga humanitarian at medical na pangangailangan. Dinidistinguish lang po yung kung sino ba yung immediately pwede na. At kung naayos naman ho yung problema ng taong hindi pa sa list ng repat ready, pasok na rin ho siya sa list of repatriation ready. We just have our ways, Mr. Chair, to identify sino ba ngayon ang pwede nang isa lang. Ayon naman kay DMW Secretary Hans Layo Kakdak, higit sa 1,400 na ng mga Pilipino sa Middle East ang humiling na ng repatriation. Bilang mahigit 2,000 naman ang natulungan ng pamahalaan mula nang lumala ang tensyon sa rehiyon. Tinalakay rin sa pagdinig ang posibleng karagdagang pondo para sa Repatriation Contingency Fund sakaling tumagal o lumala pa ang krisis. What we're thinking of is really to allow for the use of the contingent fund. But probably going beyond that, we can look at some savings, if any. And then, of course, yes, I suppose we would be open for that also, if there's a real need. Ayon sa Department of Finance, posibleng magmula ang pondo sa contingency fund o supplemental budget depende sa magiging rekomendasyon ng Department of Budget and Management. Bukod dito, binanggit din sa pagdinig ang posibleng epekto ng kaguluhan sa presyo ng langis sa bansa, kung saan ayon sa Department of Energy, maaaring umabot sa halos 80 pesos kada litro ang diesel sa susunod na linggo, habang nasa bandang 64 pesos naman kada litro ang gasolina na batay sa kasalukuyang galaw ng presyo sa world market. Inihayag na rin ng DOE na ang pagtaas ng presyo ng langis ay dulot ng paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado kasunod ng tumitinding tensyon sa Middle East. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.